Okay, so last Bible study nakita natin, oh sorry, naano siya, wait. Napindot. Okay? So last Bible study nakita natin ang pagpapatawad ni Jesus ng kasalanan na sa isang paralitiko. At sa isip ng mga Pariseo at tagapagturo ng batas, kino-question nila ito kung bakit daw siya nagpapatawad ng kasalanan, gayong Diyos lamang daw ang may karapatang gumawa noon. Kasi di ba hindi nila tinuturing na Diyos si Jesus Christ. So bilang isang Diyos, nalalaman ni Jesus ang iniisip nila patungkol sa Kanya. Kaya para patunayan sa kanila na may karapatan siyang magpatawad ng kasalanan, pinagaling niya ang paralitiko. Instant tumayo ito at naglakad at umuwing nagpupuri sa Panginoon. Dahil sa ginawa niyang iyon, ipinakita niyang muli ang pagiging Diyos niya. At dahil Diyos siya, kaya may karapatan siyang magpatawad ng kasalanan. Sa nasaksihan ng mga taong himala, may mga sumampalataya sa Kanya. Meron din namang humangalang sa ginawa niya pero hindi sumampalataya sa Kanya. At meron ding lalong nagalit sa Kanya. At iyon ay ang mga Pariseo at Iskribo. Ngayon makikita natin muli ang pagbibigay kaligtasan ni Jesus sa isang taong kinamumuhian ng mga Hudyo dahil siya ay tinuturing na traitor at makasalanan. At muli makikita natin ang mga kritiko ni Jesus na hindi natuwa sa nasaksihan nila na pakikihalubilo ni Jesus sa mga itinuturing nilang makasalanan. So simulan na nating himay-himayin ang ating topic for today. Oh wait, wala na naman tayo. So dito na tayo sa Jesus calls Levi and eats with sinners. So verse 27 and 28. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi, sitting at his tax booth. Follow me, Jesus said to him. And Levi got up, left everything, and followed him. After this, after what? After nung ginawa niyang pagpapagaling sa paralyzed man na pinag-aralan natin sa verses 17 to 26 na ating inaral, di ba? Last Bible study, nakita natin yun. Pinagaling niya yung paralyzed man. So ngayon, after nun, eto na. Eto yung kasunod. So, Jesus went out. Lumabas siya sa bahay kung saan siya ay nagtuturo at kung saan nangyari ang pagpapagaling na ginawa niya sa isang paralitiko. At mababasa sa account ni Mark na noong umalis siya sa bahay kung saan siya nagtuturo, siya ay patungo sa may Lake of Galilee, kung saan sinundan din siya ng napakaraming tao at habang naglalakbay sila, patuloy niyang tinuturuan ang mga ito. So habang naglalakbay si Jesus, he saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. Nakita niya itong si Levi na isang tax collector. Okay? Nandoon siya sa tax booth niya. Levi is better known as Matthew. Sa account ni Matthew, makikita natin na ang nakalagay na pangalan doon ay Matthew. Okay? Parehas lang yan. Si Matthew at Levi ay isang tao lang. Ito ang Matthew na nagsulat ng Book of Matthew. Levi or Matthew as a tax collector was one of the most hated and despised men in Israel. Sa time na ito, itinuturing ng mga Hudyo na pinakamababa sa social scale ang mga tax collectors. And they were considered the worst sinners. Ka-level nila ay ang mga prostitute, nagbebenta ng aliw, mga magnanakaw, manggagancho, lasenggo, at yung mga talagang sa tingin nila ay hindi nila katulad. Okay? Tignan natin ang prayer ng isang Pariseo sa Luke
chapter 18, verse 11. So, pakibasa, Ate Hana. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. So malinaw na ang ka-level ng mga tax collector para sa mga religious leader ay ang mga taong itinuturing na sinners ng mga Hudyo. Ito yung mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, or prostitute. Ganoon kababa ang tingin ng karaniyang Hudyo sa mga tax collectors. Ang tanong ngayon, bakit ganun na lamang ang galit ng karaniyang Hudyo, lalo na mga religious leaders sa mga tax collectors, at itinuturing ang mga ito na madumi? Magkaroon muna tayo ng konting pagbabalik tanaw sa history ng Israel, okay? Sa time na ito, under ang Israel sa pamamahala ng Rome. At ang lahat ng bansang nasakop ng Rome ay kanilang pinapatawan ng tax or buwis. So ano ba ang ibig sabihin ng tax? So ayon sa Oxford Dictionary, ang definition nito ay a compulsory contribution to state revenue. Compulsory, ibig sabihin, ito ay required by law or a rule. In other words, obligado ang lahat na magbayad nito, okay? Levied means inimposed, chinyards, or ipinataw by the government on workers' income and business profits or added to the cost of some goods, services, and transactions. So ito yung percentage na charge sa presyo ng binili mo, or kung income tax naman ito yung percentage na kinakalta sa income mo. Or kung property tax naman ito yung percentage na kailangan mong bayadan para sa property mo. So madami klase ng taxes, okay? Pero hindi na natin sila i-discuss dito. So bali sa tax, kikita ang government, and usually ang matitinong namumuno, ginagamit ito para mapaganda ang isang bansa, para sa pagpapagawa ng mga infrastructure ng isang bansa like buildings, roads, power supplies, public hospitals, and many more. So ang Rome, nag-impose siya ng taxation sa lahat ng bansang nasakop niya. Kabilang na doon ang bansang Israel. At bawat lugar or bayan sa Israel, may taga-kolekta ng tax at ibibigay iyon sa namumuno sa lugar na iyon. For example, sa Galilee, yung tax na nakukuha na doon ay ibinibigay kay Herod Antipas. At iyong nakolekt ni Herod Antipas, iti-turn over niya sa Rome. Ngayon, para makapagtrabaho ka bilang tax collector, kailangang dumaan ka muna sa bidding. At ang may pinakamataas na bidding ang mabibigyan ng tax franchise. Binibili ang franchise or yung rights para makapagsimula kang makapag-operate para mangolekta ng tax or buwis. Pero para mabili mo ito, nangangailangan ito ng napakalaking halaga. Sobrang laki, okay? Mahal ang tax franchise. At ang ginagawa ng mga Hudyo na gusto makabili ng tax franchise para maging tax collector sila, ibinebenta nila ang lupang pamana sa kanila ng Panginoon. Kaya naman, lalong nagagalit yung kapwa nila Hudyo dahil para sa kanila, pagtataksil iyon sa Diyos. Pero syempre, ang mga tax collector, wala naman silang pakialam doon, di ba? Ang mahalaga lang sa kanila ay ang kumita ng malaki. Kaya sa time na ito, ang pagkokolekta ng tax ay considered na dirty business sa mga Hudyo. So paano kumikita ng malaki ang mga tax collectors? At bakit ito considered na dirty business? Kikita sila sa pangingikil or extortion. Niibibigay kasi ang government ng Rome na required amount para sa tax. Example, ang tax para sa toll gate na ibinigay ng Rome ay 10 pesos. Ang gagawin ng tax collector, papatungan nila ito. At yung halaga na ipinatong or idinagdag ay sa kanila na iyon. Kung 10 pesos lamang ang tax na ibinigay ng Rome sa pagdaan sa isang road, pwede nilang gawin ito na 15 or 20. At sa kanila na yung interest na ipinatong nila doon. Kaya naman talagang yumayaman ng mga tax collector. Sa time na ito ay legal, okay? Hinahayaan sila ng Rome na gawin ito as long as ibigay nila ang required amount na hinihingi nila.
and whatever they collected beyond that required amount ay sa tax collector na ito. At ang malala pa, sa kanila halos lahat ay may tax. Example, yung income tax is about 1%. And then meron din silang land tax. So 1/10 ng inani nilang grain and 1/5 naman sa lahat ng wine and fruit ay mapupunta sa tax. May mga taxes din sa mga transport goods, letters, produce, paggamit ng roads at paggamit ng mga bridges. Meron ding tinatawag na poll tax para ito sa lahat ng adult citizen ng isang bansa. Maging slave ay hindi ligtas dito. As in almost anything, may tax sa kanila. Ganoon ka-greedy ang mga namumuno at tulad ng sabi ko, legal ito sa time nila. Kaya naman, nahihirapan ang mga Hudyo dahil sa dami nilang binabayadan ng taxes. Dahil sa ayaw at sa gusto nila, kailangan nilang magbayad nito dahil may mga tao, ang mga tax collectors na naninindak at nanggugulpi ng mga tao para mapilitan ng mga ito na magbayad. Dahil kung hindi ka makakabayad, bubugbugin ka nila. Kaya kung ang isang Hudyo ay walang pambayad, napipilitan ng mga ito na mangutang sa mga tax collectors na may napakalaking interest. Sila ay considered na loan shark dahil hindi makatao ang interest na ipinapatong nila sa mga umuutang sa kanila. So sa ganitong paraan, panibagong income ito sa mga tax collector. Kaya nga nung lumapit kay John the Baptist sa mga tax collectors para magpabautismo, tinanong si John kung ano ang dapat nilang gawin. Ang sagot ni John the Baptist, huwag silang maningil ng buwis ng labis. Basahin natin. Pakibasa, Ate Princess. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano pa ang dapat naming gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon niya. So lahat ng ginagawa ng mga tax collectors ay against sa paniniwala ng mga Hudyo. Dahil naniniwala sila na sa Diyos ka lang dapat magbigay ng tax. Yung tithe sa Old Testament ay considered na tax nila yun sa Panginoon. Pero dahil nga under sila ng Rome, kaya wala silang choice kundi ang sumunod sa ipinag-uutos ng emperor. Legal naman ang pagbabayad ng tax even sa time natin ngayon, okay? Dahil kay si Apostle Paul, sinabi niya sa Romans 13 verses 6 to 7 na kung pinagbabayad tayo ng tax ng government, bayadan daw natin ito. Hindi lang ito naging kaaya-aya sa mga Hudyo dahil nga una, napupunta ito sa bansang sumakop sa kanila. Considered na enemy nila ang Rome at ito ang nakikinabang sa pera nila, okay? Pangalawa, mas pinalala pa ito ng mga kapwa nila Hudyo na nangongolekta ng tax dahil nga pinapatungan pa nila ito para sa pansarili nilang interest. Kaya naman sa time na ito, tax collectors were viewed as traitors to their people. They were classified as unclean. Kaya bawal sila sa synagogues, hindi rin sila pwedeng magbigay ng testimony sa Jewish court. Kaya kung ang witness mo ay isang tax collector, hindi nila i-acknowledge yun dahil itinuturing na sinungaling ang mga tax collectors. At hanggang sa court of the Gentiles lang sila sa temple na makikita natin mamaya sa Luke chapter 18 na sa distance nagpipray ang isang tax collector. Malayo sa isang Pariseo. They were so hated that they had to keep their distance from any group. The Talmud or yung book ng mga Hudyo listed two types of tax collectors. So ang una, the Gabay, who collected the more general taxes such as the land, poll, and income taxes. At yung pangalawa naman ay ang the Mogs, who collected on imports and exports goods for domestic trade and virtually anything that was moved by road. Kung tayo ay nagbabayad ng toll gate, ganun din sa time nila. May mga toll sa mga roads and bridges nila. May tax din ng mga hayop na may mga hilang wagon na ginagamit sa daan. Ganun din may charge din sa mga parcels, letters, or whatever else they could find to tax. Basically, lahat ay may tax sa kanila, okay? Imagine niyo kung gaano kahirap ang buhay nila. Kung may dalawang klase ng tax collectors,
may dalawang klase din ng mga mopes. Yung una, the great mopes. Yung great mopes, hindi siya mismo ang nagko-collect ng taxes, kundi na mag-hire ito ng tao at yung hinire niya ng tao, yun ang magko-collect para sa kanya, okay? At tinatawag iyon na the little mopes. So the little mopes would be employed by a great mopes. Ito to actually sit in a tax booth and collect taxes. So bali ang little mopes ang nakikipag-deal at humaharap sa mga tao. At dahil ang little mopes may direct contact sa tao, kaya naman sila ang most despised of all tax collectors. And since Jesus found Levi sitting at his tax booth, ibig sabihin lang nun, si Levi or Matthew ay little mopes, the most hated men in Capernaum. So ngayon, alam niyo na kung bakit kinasusuklaman at itinuturing na madumi ang mga tax collectors nito. So balik tayo ngayon sa kwento. So habang naglalakbay si Jesus Christ papuntang Lake of Galilee, nadaanan niya nga itong si Levi na nakaupo sa kanyang tax booth. And as usual, our good Lord, hindi siya affected sa pagiging social outcast ni Levi. Dahil hindi tumitingin ang Diyos sa status ng tao. Kaya naman he stopped at his tax booth and said to him, "Follow me." Katulad ng paralyzed man na pinatawad ni Jesus sa last Bible study na inaral natin dahil nakita ng Panginoon ang repentant heart nito, ganito din dito. The Lord knew Levi's heart. Jesus saw that Matthew was wretched and miserable, that he was distressed and burdened by his sin, and he is hungry and thirsty for righteousness. Alam niya na nababagabag na si Matthew sa kanyang ginagawang kasalanan. Kaya ngayon, inahangad ni Matthew na maging malinis sa Panginoon. Not his own righteousness, okay? Dahil alam niya makasalanan siya. But of God's righteousness, yun ang hanap niya, yung righteousness of Jesus Christ. Ibig sabihin, gusto niyang mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Alam niyang makasalanan siya. Nakita ni Jesus yun. Kaya nga tinawag siya. Alam niyang mali ang ginagawa niya. Maaaring burden na siya sa ginagawa niyang pangingikil sa kapwa niya Hudyo. At yung hindi niya pakikipag-fellowship sa kanila at hindi niya pagpunta sa synagogue. Siyempre, malaking bagay yun sa isang Hudyo. So, makikita natin ngayon kung ano ang ginawa ni Levi. Surprisingly, nung marinig ni Levi ang sinabi ni Jesus Christ, Levi got up, left everything, and followed him. He followed Jesus. Kilala niya si Jesus Christ dahil sikat nga si Jesus Christ. Di ba napag-aralan natin yun dati? Sa buong Israel, sikat siya dahil sa mga himala at powerful preaching na ginagawa niya. Although maaaring hindi pa niya naunawaan dito na si Jesus Christ ay God, pero sigurado he recognized him as a great prophet and preacher of God's word. Tulad ng mga Old Testament saints, kung paano sila na-saved by acknowledging that they were sinners and needs God's forgiveness, ganon din si Levi. Dahil sa time na ito, considered pa ito na Old Testament. Alam ni Levi na siya ay sinner na nangangailangan ng mercy and grace ni God. Sa Old Testament kasi, dahil wala pa yung Messiah, wala pa ang Savior na si Jesus Christ, pinapatawad ang kanilang kasalanan basta in-acknowledge nila, okay, na sila ay sinner at kailangan nila ang mercy and grace ng ating Panginoon. So dito, itong time na to, itong pinag-usapan natin, considered na Old Testament pa yan, okay? So yung pagsasabi ni Luke that Levi got up, in Greek, ito ay anistemi. Ito din ang word na ginamit sa pag-describe sa ginawa ng paralytic man. Marami ang ibig sabihin nito, pero ang isang nakita ko that caught my attention is to raise up from the dead and cause to be born. Which is, sa tingin ko, ito naman ang ginawa ni Jesus Christ kay Levi. Jesus caused him to be born again, from death to life. Kaya yung ginawang pagtayo ni Levi dito na instant at walang pagdadalawang isip ay katulad ng ginawa din ng paralyzed man na pagtayo noong utusan siya ni Jesus na tumayo. Tumayo ito, binuhat ang kanyang higaan at ito ay umuwi
na nagpupuri sa Panginoon. Instant, walang hesitation ang ginawang pagsunod ni Matthew dito sa command ni Jesus Christ. Yung immediate response ni Levi sa pagtawag ni Jesus Christ sa kanya ay proof of his genuine desire for righteousness and salvation. Ang sabi ni Luke, Levi left everything and followed Jesus. Iniwan niya ang lahat at sumunod kay Jesus Christ. Hindi lang maliit na bagay ang iniwan ni Levi dito, okay? Kundi ang kanyang pangkabuhayan. At kapag iniwan mo ito, wala ka ng career na babalikan dahil mag-hire ang great most na papalis sa'yo. Unlike sa mga fishermen, anytime pwede silang bumalik sa pangingisda tulad ng ginawa ni na Peter sa John chapter 21. Pero ang isang tax collector, humana booth, ay hindi na makakabalik sa kanyang career once iniwan niya ito. Therefore, Levi made a far more drastic break from it with his past than his fellow apostles who were fishermen. Mas malaki ang kanyang give up, okay? At yung pagtalikod niya sa dati niyang pamumuhay ay indikasyon na may salvation na nangyari. Ito ang pagtalikod sa kasalanan. Ito yung 180-degree na pagtalikod sa dati mong maling pamumuhay at pagharap sa Diyos. Magbabago na ngayon ang mga gusto mo. Yung mga kasalanan na dati ay enjoy kang gawin, ngayon magkakaroon ka ng love-hate relationship sa mga ito. Kapag ang isang tao ay na-born again, yung mga dating kasalanan na na-enjoy niya, hindi na niya ma-enjoy ang mga to. At kung babalikan niya, magkakaroon siya ng matinding burden, conviction na alam niya ang ginagawa niya ay kasalanan sa paningin ng Diyos. Yun ang kaibahan natin, okay? Yun ang kaibahan ng mga na-born again sa mga hindi pa born again. At ito ay mangyayari lamang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na bumabago sa atin. Kaya ang best miracle na matatanggap ng isang tao mula sa Diyos ay ang i-born again siya at gawing bagong nilalang, tulad ng sinasabi sa 2 Corinthians 5 verse 17. Pakibasa, Laika. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. So, iyan ang na-born again, okay? Bago na siyang nilalang. Kaya nga nagbabago na din ang kanyang mga gusto. Though, unti-unti yun, okay, na mangyayari. So, the traitor, extortioner, robber, and outcast sinner became the apostle and evangelist of Jesus Christ. So, Levi lost a temporal career, but gained an eternal destiny. He forfeited material possessions, but gained an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven. He lost sinful companions, but gained the fellowship of the Son of God. Diba? Ano ang sabi ni Jesus Christ sa Matthew 16:26? Sabi niya, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Diba? Wala. Hindi natin mababayadan or mabibili ang eternal life na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ito ay kusang loob na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya magpasalamat tayo kung nakatanggap tayo nito, okay? At huwag natin ngayon na yung maano tayo sa mundo, yung bumalik tayo sa mundo. Kailangan cling unto Jesus. Nasa iyo nga ang lahat ng kayamanan sa mundo, pero wala ka namang relasyon sa Diyos. Sa impyerno pa rin ang bagsak mo. Dito sa temporary world ka lang mag-enjoy. Oo, mabibili mo ang mga gusto mo. Lahat magagawa mo dahil marami kang pera. Ang problema, magdurusa naman ang soul mo sa hell for all eternity. Eternity po ang pinag-uusapan dito, okay? Hindi lang temporal, kundi eternal. Kaya hindi kawalan kay Matthew kung nawala man ang pinagkakakitaan niya ng malaki. Dahil mas mahalaga ang naging kapalit nito. At iyon ay buhay na walang hanggan,
na tanging kay Jesus Christ lamang matatagpuan. So verse 29, then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them. So itong ginawa ni Levi na ito ay isa ring indikasyon ng kanyang transformed life. Pinaghanda niya si Jesus Christ ng malaking tiging sa kanyang bahay. Kailan ba naghahanda ang isang tao? Kapag may sinaselebrate tayo, di ba? Kapag tayo ay masaya or may magandang nangyari sa buhay natin, naghahanda tayo bilang pasasalamat sa Diyos. Pinaghanda ni Levi si Jesus Christ sa kanyang bahay bilang pasasalamat sa salvation na kanyang natanggap. Sobrang saya niya na pinatawad siya ng Diyos, kaya naghanda siya ng malaking piging or banquet dahil sa na-experience niyang forgiveness na nagmumula lamang sa Panginoon. At dahil na-experience niya ang mapatawad sa kanyang kasalanan, kaya naman gusto din niya na ma-expose ang lahat ng katulad niyang sinners sa kanyang Savior. Kaya inimbitahan sila sa salo-salo na ito. Ang sabi ni Luke, a large crowd of tax collectors and others were eating with them. Yung others dito, sa account ni Matthew, sinners ang nakalagay dyan, okay? Pakibasa, Denver. Nandiyan ba si Denver? O sige, si Chloe na lang muna. While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. So kasama sa mga sinners na yan, katulad ng sabi ko kanina, ay ang mga magnanakaw, drunkards, at prostitutes, yung mga outcasts sa Jewish society. Dahil outcast si Levi, kaya walang ibang pupunta sa kanyang banquet, kundi ang katulad din niyang outcast sa lipunan. Dahil kahit imbitahan niya ang mga proud, elite na religious leaders, hindi naman pupunta ang mga yan sa bahay ng isang makasalanan tulad ng isang tax collector. No self-respecting Jew would eat a meal with the likes of this crowd. Meals were important social statements of acceptance in Israel dahil considered ito na fellowship. Hindi sila basta-basta kakain, okay? Nakasama ng mga to. Mahalaga sa kanila yung pagkain. Dahil ang kumain sila kasama mo, ibig sabihin may relasyon kayo, parang ganun. Okay? May common sa inyo. Ngayon, kung sila, makikita sila na nakikipag-associate sa mga sinners na tinuturing nila, itong mga tax collectors, mga prostitute, ano yung implikasyon nun? Ano yung magiging sa ibang tao? Ay, bakit ganun? Di ba? Kina-question nila si Jesus Christ diyan. Lagi. Dahil kumakain siya kasama ng mga sinners. So, ganoon sa kanila, okay? Hindi sila basta-basta nakikipag-fellowship or kumakain kasama ng iba. Ganoon sila kataas. Ganoon sila ka-proud. So, kung mapapansin nyo sa ministry ni Jesus Christ, madalas makikita natin na siya ay nakikipag-fellowship over meal sa kanyang mga disciples dahil mayroon nga silang personal na relationship. So itong ginawa ni Levi dito ay hindi lang para i-celebrate ang kanyang pagiging born again, kundi form of evangelistic outreach na din ito with the Savior as guest of honor. It is an amazing picture of Jesus receiving lost sinners. Probably lahat ng nagpunta dito sa handaan na ito ay narinig na ang patungkol kay Jesus Christ at ang iba ay may receptive hearts na katulad ni Levi. At makikita natin dito na madami ang nagpunta sa bahay niya dahil ang sabi ni Luke, a large crowd. If he was able to accommodate a large crowd, ibig sabihin malaki ang bahay ni Levi. So isa lang ang ibig sabihin nun. Malaki talaga ang kinikita niya bilang isang tax collector. At tinalikuran niya ang lahat ng yun noong tinawag siya ng ating Panginoong Yesus. Kaya ito ang tanong ko. Ano ang kaya niyong talikuran para sa Panginoon bilang pagsunod sa Kanya? So ito ang reflection natin for today, okay? Isipin natin, ano ang kaya nating i-let go para sa Panginoon? Kaya mo bang i-let go ang kinaaadikan mo na games or Korean or Chinese drama para magkaroon ka ng time sa Panginoon? Kaya mo bang i-let go ang bisyo mo
kung alam mo na ito ay hindi nakakalugod sa Panginoon? Kaya mo bang i-let go ang pagiging sinungaling or cheater mo? Kaya mo bang i-let go ang pagiging Lord ng buhay mo? Kung saan ginagawa mo ang maibigan mo without consulting God? Kung okay ba ito sa Kanya or hindi? So magkaroon po tayo ng self-reflection, okay? Kung ano ang kaya nating i-let go para sa Panginoon. Dahil ang sabi ni Jesus Christ sa mga gusto mag-follow sa Kanya or gusto maging disciple niya, sabi dito sa Matthew 16 verses 24 to 25. Pakibasa ko yan, Nico. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakbil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit ito. Dito. So ibig sabihin, kailangan i-deny natin ang ating sarili sa mga gusto natin na hindi nakakalugod sa Panginoon, sa mga ginagawa natin na hindi nakakapagbigay kapurihan sa Panginoon. Kailangan alisin natin ang mga yan. Yun ay pagpasan sa krus. Dahil dinideny mo ang sarili mo sa kagustuhan mo eh. Ito'y nagpapasaya sa'yo. Masaya ka na ginagawa ito. Tuwang-tuwa ka. Pero hindi naman masaya ang Panginoon. So anong gagawin mo ngayon? Tatalikuran mo ito. Pag-deny yun sa sarili mo. Dahil gusto mong sumunod sa Panginoon. Example, kung ang relasyon na mayroon ka sa isang tao ay hindi nakakalugod sa Panginoon, pero dahil mahal mo ang Diyos, handa kang iwanan ito. Handa kang iwanan itong maling relasyon na ito. Kung ang pagiging addict mo sa games ay nagiging hindrance para magkaroon ka ng time sa Panginoon, then hindi ito nakakalugod sa Diyos. Kaya kailangan mo itong talikuran para sa Kanya. Hindi nyo ito magagawa on your own, okay? You need the help of the Holy Spirit. And syempre, dapat maging intentional din tayo. Dapat nandoon yung willingness natin na baguhin ng Panginoon. So nawa hindi kayo tumulad sa isang young rich ruler na kumausap kay Jesus Christ kung paano makakapasok sa kingdom ni God. Noong sinabi ni Jesus Christ ang kailangan nitong gawin para makasunod sa Kanya, which is yung final, yung pagbebenta ng kanyang properties para itulong sa mahihirap in exchange sa kanyang na para magkaroon siya ng treasure sa heaven. Nalungkot itong rich young ruler na ito dahil napakayaman niya at hindi niya kayang talikuran ng kayamanan niya para makasunod sa Panginoon. Ito ang hiningi sa kanya ni Jesus Christ na gawin niya dahil alam ni Jesus Christ na ang kayamanan niya, ang Diyos niya. Parang ito yung idol niya, okay? Kung ano ang hindi mo kayang i-let go, yan ang idol mo. Yan ang Diyos mo. Yan ang Diyos mo. Kung hindi mo kayang i-let go ang isang bagay para makasunod ka sa Panginoon, ibig sabihin, mas mahalaga ito sa'yo kaysa sa Savior mo. Kaya iyon ang Diyos mo. So, kaya magandang reflection ito, okay mga kapatid? Pakaisipin niyong mabuti itong topic natin. Napakaganda nito para sa ating sanctification, para sa ating transform life. Ngayon, tignan naman natin ang opposite reaction ng mga elite ng lipunan, yung mga religious leader. So kung itong mga sinners na nakakuha ng kapatawaran mula sa ating Savior na si Jesus Christ ay nagdiriwang, on the other hand, ang mga religious leaders naman ay disgusted sa kanilang nasaksihan. Hindi sila makapaniwala ng isang itinuturing na propeta ng Diyos ay nakikipag-fellowship sa mga makasalanan. Kaya ang sabi dito sa verse 30, Jesus, ay hindi, wala itong Jesus dyan, okay? Na lang siya. Wait lang. Edit ko muna. Okay?
So sabi dito sa verse 30, but the Pharisees and the teachers of the law who belong to their sect complained to his disciples, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Bakit daw sila kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil na buwis at ng mga makasalanan? Pero yung pag-inom dito, hindi yan yung, yung katulad ng ginagawa ng mga tao ngayon na naglalasing. Yan ay wine. Okay? So, wala sila sa mismong pagtitipon na ito. Okay, wala sila sa loob. Kundi nandun sila sa labas ng bahay para magmusig. Dahil walang religious leaders, tulad ng sabi ko kanina, na pupunta sa bahay ng isang tax collector. Made-defile sila. Iko-consider silang ceremonially unclean kapag kumain silang kasalo ng mga itinuturing na sinners at outcast ng lipunan. So the Pharisees and the teachers of the law expressed their disapproval by complaining or grumbling at Jesus' disciples. Anong sabi nila sa mga disciples ni Christ? Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Kung bakit daw kumakain ng mga ito o nakasalo ang mga tax collectors at iba pang mga makasalanan. Ibig sabihin, they expected the Lord Jesus and His disciples to follow the prescriptions of the rabbinic law or yung tradition nila. Ibig sabihin, nag-expect sila na sumunod si Jesus Christ dun sa man-made law nila. Yung tanong nila na iyon ay pagpapakita ng kanilang anger and resentment toward them because Jesus and His disciples would associate with those unclean outcasts dahil nakihalo-bilog sila dito sa outcast ng lipunan. Their question was a rhetorical one, intended as a rebuke for what they viewed as outrageous behavior on the part of the Lord Jesus Christ and His disciple. Parang nire-rebuke nila dito si Jesus Christ. Dahil nga para sa kanila, kung great prophet ka, parang ganun, kung great prophet ka, bakit ka kumakain at nakikisalo sa mga ito na makasalanan? Yun ang tingin nila kay Jesus Christ, great prophet lang, okay? Para sa kanila, hindi dapat siya nakikisalo sa mga maruruming tao na to. Sa tanong nila na ito, na-expose ang kanilang pagiging proud and hypocrite. And instead na ang mga disciples ang sumagot sa question nila, si Jesus Christ na narinig ang kanilang tanong ang sumagot sa kanila. Sabi dito, Jesus answered them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Ano ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito na sa sinabi niyang, it is not the healthy who need a doctor, but the sick? Kayo, kung sa tingin nyo, healthy kayo, wala kayong karamdaman, pupunta ba kayo sa doktor para magpatingin? Sa tingin nyo, kailangan ba ng isang healthy na tao ang doktor? Sino gustong sumagot? Hindi po kasi po, healthy naman po siya at wala naman po siya nararamdaman na mali sa katawan niya. Oo, tama. Kahit nga minsan, di ba, kahit may sakit na tayo, ayaw natin pumunta sa doktor, kinatatakutan na mostly ang mga tao ayaw nila sa doktor, okay? So, hindi, di ba? Kung sa tingin mo, healthy ka, hindi ka pupunta. Ang doktor ay para sa mga may sakit. So, nagbigay ng analogy or picture si Jesus Christ dito na ang mga spiritual sick na tao lamang ang nangangailangan ng spiritual healing. Sila lamang ang nangangailangan ng spiritual physician. At sino ang mga yon? Ang mga outcasts na tinuturing ng mga religious leaders. The scribes and the Pharisees could not dispute that the tax collectors and sinners were spiritually sick. They were the sickest of the sick. Kaya naman they need the help of the great physician, which is Jesus Christ. So ngayon, i-relate natin ang analogy na ito sa ating spiritual life, okay? Kung sa tingin mo, sinless ka, kakailanganin mo pa ba ang kapatawaran na nagmumula sa ating Savior na si Jesus Christ? Sinong gustong sumagot? Sinong gustong sumagot? Kuya Gab, ikaw, kung sa tingin mo, sinless ka, kakailanganin mo ba? Kung sa tingin mo, hindi na dahil sa tingin mo, okay ka na at makakapunta ka na sa heaven dahil sinless ka. Oo, tama. Hindi na. Hindi ka lalapit sa Panginoong Yesus. Hindi mo kakailanganin ng kanyang righteousness. Iisipin mo na save ka na eh. Dahil sinless ka. Dahil ang tingin mo sarili mo, malinis. Kaya ang mga taong nagkakaroon lamang ng salvation
ay ang mga taong ina-acknowledge nila na sila ay makasalanan at kailangan nila ang Savior, ang ating great physician. Siya ang nagpapagaling sa atin spiritually, okay? Hindi lang physically, kundi spiritual healing. Yung reply nito sa kanila ni Jesus Christ ay rebuke sa kanilang pagiging cold-hearted, sa kanilang pagiging wicked and self-righteous. They saw no sin in themselves and no good or value in others. Tingin nila sila lang. Alam niyo yung ganun katas ang tingin nila na sila ay napakalinis. Pero sabi nga ni Jesus Christ doon sa isang talinaga yata yun, parable na ang mga religious leader para daw silang nicho. Di ba ang nicho napakalinis niya sa labas? Di ba? Nililinis yan, pinipinturahan, maputi, ganyan. Pero ano ang nasa loob ng nicho? Kalansay. Di ba? Ganoon ang tingin sa kanila ni Jesus Christ. Bulok ang loob, malinis ang labas. Ang panlabas nila, ayaw nilang ma-associate sa mga makasalanan. Pero ang totoo, ang puso nila ay bulok. They don't show mercy nor compassion to others. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa account ni Matthew na wala sa sulat ni Luke. Tingnan natin, basahin natin. Pakibasa, Kuya Gab. On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners." Itong binasa ni Kuya Gab na to sa Matthew 9 ay same ng inaaral natin, okay? Pero may mga sinulat si Matthew na hindi na isulat ni Luke. Kaya nga, napakaganda na tinitignan natin yung iba-ibang gospel para makita natin yung buong picture, okay? So the quote, yung sinabi dito ni Jesus Christ, the quote is from Hosea chapter 6 verse 6. It means God does not want external sacrifices or yung pakitang tao na pagtulong, but a heart that shows mercy. Ang gusto niya yung puso, okay, na mahabagin. As the Lord commanded in Luke 6:3, be merciful as your Father is merciful. Dahil kung merciful ka, ikaw daw ay makakatanggap din ng mercy mula sa Diyos. Sabi niya dito sa Matthew 5:7, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Pero judgment naman ang naghihintay sa mga merciless tulad ng mga religious leaders ng Israel. Kaya ang sabi sa James 2:13, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Sa book of Matthew, ni-rebuke ni Jesus Christ sa mga Pariseo at teacher of the law na kino-question siya sa hindi nila pagsunod sa tradisyon ng tao. Tignan natin, okay, yung pagiging ipokrito nila dito. Ipinakita sa kanila ng Panginoon. Sa English, pakibasa Ate Hannah sa English, and then sa Tagalog si Kuya Brix. Jesus replied, "And why do you, by your traditions, violate the direct commandments of God? For instance, God says, honor your father and mother, and anyone who speaks disrespectfully of your father or mother must be put to death. But you say it is all right for people to say to their parents, sorry, I can't help you. For I have vowed to give you, God, what I would have given to you. In this way, you say they don't need to honor their parents. And so you cancel the word of God for the sake of your own tradition. You hypocrites. Isaiah was right when he prophesied about you for what he wrote. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Okay, sa Tagalog, Kuya Brix, pakibasa. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina at ang sino mang lumahit sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangan tulungan ng kanyang ama at ang kanyang ina. Inawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong ginanang mga katuruan. Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ng propetang Esaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay
pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat tinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. May nayata yung connection ko, mawala. Okay, thank you. So, tama at dapat lang na tumulong tayo sa church para sa furtherance ng kingdom ni God. Pero hindi nyo gagawin ito to the point na maneneglect na ang pagtulong nyo sa mga magulang nyo na nangangailangan ng financial aid. Yun ang sinasabi ni Jesus dito sa kanila. Dahil ang unang ministry natin ay ang ating pamilya. Paano natin mauwi ng pamilya natin kung hindi nila maramdaman sa atin ang love ni Christ? Nakita nyo, mas gusto ng Panginoon ang maging merciful tayo kaysa magbigay ka ng magbigay ng sacrifice or tulong sa temple or church pero wala ka namang awa sa mga mahal mo sa buhay or sa ibang tao. Kaipokritoan yun. Okay? Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, mga mapagkunyari. Pakitang tao ang lahat ng ginagawa nilang pagsunod sa Diyos. Dahil kung totoong mahal nila ang Diyos, magiging merciful sila sa mga itinuturing nilang sinners at hindi nila ilo-look down ang mga ito. The scribes and Pharisees who were known for their strict adherence to the law had no excuse for not showing mercy to those who were in dire need. And then sa last verse natin, ang sabi ni Jesus Christ, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Jesus answered them from his own personal authority as God incarnate, declaring, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Naging personal ang statement niya, di ba? Kung napansin nyo, hindi niya sinabing, God did not send me, kundi ang sabi niya, I. Tinutukoy niya mismo ang sarili niya. And you know what? This statement is full of irony and even sarcasm. Bakit? Dahil ang tingin ng mga scribes at pariseo sa kanilang mga sarili ay righteous, kaya hindi na nila kailangan ng Savior. Indirectly, ang gustong sabihin sa kanila dito ni Jesus Christ, since malinis na ang tingin nyo sa sarili nyo, hindi nyo na kailangan ng tulong ko para luminis kayo. Hindi nyo na kailangan ng righteousness ko dahil righteous na ang tingin nyo sa sarili nyo. Kaya ang mangyayari sa kanila at sa ibang tao na katulad nila, they will perish in hell. God only seeks the true repentant heart, not the hardened, self-righteous one. It was the humble, repentant tax collector, not the self-exalting, self-righteous Pharisee, who Jesus said was forgiven. Tingnan natin yung kwento dito sa Luke chapter 18, verses 10 to 14. Pakibasa, Princess. Two men went to the temple to pray. One was a Pharisee and the other was a despised tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank you, God, that I am not like other people, cheaters, sinners, and adulterers. I'm certainly not the tax collector. I fast twice a week and I give you a tenth of my income. But the tax collector stood at a distance and dared not to even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, "O God, be merciful to me, for I am a sinner." I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Justified, ibig sabihin forgiven, okay? Sabi dito sa Tagalog, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10% bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Temple. At di man lamang makatingin sa langit,
Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin napatawad siya at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sino mang nagmamataas, yung tingin niya ay malinis, walang kasalanan, ay ibababa. At ang nagpapakababa, yung ina-admit na siya ay sinner, ay itataas ng Panginoon. So, mawawala ako, Nedyo. O ate, mawala ka. Kaya nga, mawawala ako, nandun po. Mm-mm. Pangatwa din mawala yung kakong connection niya. Balo, bakit? Okay, so na-misunderstood ng mga religious leaders ng Israel ang pagbibigay ni God ng law sa kanila. Hindi niya ibinigay ang law sa kanila para maging righteous sila, kundi para ipakita sa kanila na sila ay sinner, para makonvict sila at maging aware sa kasalanan nila at magrepent and plead for God's mercy. The law is our tutor to lead us to Christ so that we may be justified by faith. Yan ang sinasabi sa Galatians 3, verse 24. Therefore, the law has become our tutor to lead us to Christ so that we may be justified by faith. So ito ang takeaway natin sa araw na ito, okay? God cannot save those who refuse to see themselves as sinners. Hindi niya masasave yung mga tao na tingin nila ay righteous sila, sinless sila, perfect na sila, okay? Who ignore, hide, or make light of their sin, na hindi na-admit na sila ay makasalanan. Only those who are humble enough to admit that they are sinner and in need of God's mercy and grace through the sacrificial death of Jesus Christ on the cross will be saved. Yun lamang daw tao na tinatanggap nila, ina-admit nila, sila ay makasalanan at kailangan nila ang kapatawaran ng ating Panginoon at yung sacrificial death na ginawa ni Jesus Christ sa cross para sa kabayaran ng kanilang kasalanan ang magkakaroon ng salvation, ang maliligtas, ang magkakaroon ng eternal life. Okay? As James wrote in James 4:6, God opposes the proud but gives grace to the humble. So humble yourself before God and pray na kaawaan kayo tulad ng ginawa niya sa tax collector. Kung wala pa kayo sa Panginoon, okay? We are no better than the tax collector dahil lahat tayo ay sinners. Sabi sa Romans 3 verses 10 to 23, as it is written, there is none righteous, not even one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya, kung ang tao ay humble lang na i-admit na siya ay makasalanan, lahat tayo ay kailangan ng kapatawaran na nagmumula kay Jesus Christ. Lahat tayo ay kailangan ng Savior. So, dito nagtatapos ang ating lesson for today. Thank you for listening and to God be the glory.